Naghintay siya suot ang kanyang wedding dress. Hindi alam na ang araw na matagal niyang pinangarap ay mababasag. Sa bulwagang puno ng kulay at saya, nakatayo ang bride sa kanyang puting damit. Kumikislap ang mga mata sa pananabik. Bulong ng lahat, dumating na ang pinakahihintay na araw. Pero may mali. Lumipas ang mga minuto at nang tumagal pa ang mga oras, ngunit hindi pa rin dumarating ang groom. Kumalat ang mga bulungan sa mga bisita tulad ng apoy. Sinubukan nila siyang tawagan, ngunit naka-off ang kanyang telepono. Kumabog ang mga dibdib sa kaba, namutla ang mga muka. Unti-unting tumindi ang tensyon sa pagitan ng pamilya ng bride at pamilya ng groom. Nagkatinginan sila ng may pagkalito, nagbubulungan at tumataas ang tensyon. Hanggang sa biglang kinuha ng ama ng bride ang mikropono at sa basag na tinig, inihayag, "Pasensya na, kansilado na ang kasal." Tumigil ang buong silid. Ang bride na ilang sandali lang ang nakalipas ay nangangarap ng habang buhay ay nawalan ng malay at bumagsak sa sahig. Dinala siya agad sa ospital habang umiiyak ang kanyang ina at mga kapatid sa hindi makapaniwalang lungkot. Sa emergency room, sa gitna ng tunog ng mga makina at ng matinding pag-aalala, dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. At ang unang taong nakita niya ay ang groom. Tahimik itong nakatayo sa tabi ng kanyang kama, maputla at puno ng pagsisisi. Bago pa siya makapagsalita, mahinong nitong sinabi, "Patawarin mo ko. Hindi ako tumakas, hindi ako nagduda, pero may nangyaring hindi inaasahan. Papunta na ako sa iyo sa kasal natin nang makatanggap ako ng emergency call. May pasyenteng kritikal ang kondisyon na kailangan ng kagarang operasyon at ang kailangan nila ay isang espesyalista. Ako." Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. "Sinubukan kitang tawagan pero namatay ang cellphone ko. Ubos ang battery. Wala na akong oras para i-charge. Ginawa ko ang operasyon habang iniisip kita. Ang kasal natin, ang suot mong damit. Nagtagal ito ng 7 oras pero salamat sa Diyos, naging matunggumpay. Stable na ang pasyente. Tinatanggap ko na nasaktan kita, pero sana maniwala ka. Tinupad ko lang ang tungkulin ko bilang isang tao bago ko simulan ang buhay ko kasama ka." Natahimik ang buong silid. Tinitigan siya ng bride at isang luha ang dahan-dahang dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi iyon luha ng galit, kundi halo ng pagkabigla, paghanga at makapangmarahil isang mas malalim na uri ng pag-ibig. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na hindi lang siya naghihintay ng groom. Naghihintay siya ng isang dakilang tao. Aral ng kwento. Minsan sinusubok tayo ng buhay sa pagitan ng tungkulin at damdamin. Ngunit ang taong may tunay na dangal ay pinipili ang tama kahit kapalit nito ang pinakamahalagang sandali. Ang pusong puno ng malasakit at pagkatao ay pusong maaring pag-alayan ng isang habang buhay. At kapag tunay ang pag-ibig, ito ay nagpapatawad, nauunawaan at naghihintay.